Madaling araw sa Jerusalem, mga 33 AD, biglang nagising ang asawa ng Romanong gobernador sa loob ng palasyo, basang-basa sa pawis. Katatapos lang niyang managinip ng pinakanakakatakot na panaginip sa buong buhay niya. Tinawag niya ang isang utusan at sinabihan itong tumakbo papunta sa asawa niya na may dalang isang mensahe. Huwag mong galawin ang lalaking iyon. Wala siyang kasalanan. Sobra akong nagdusa ngayong araw sa isang panaginip dahil sa kanya. Pero narito ang bahaging hindi pinag-uusapan ng sinuman. Ang babaeng ito ay hindi Hudyo. Hindi niya kailanman narinig si Jesus na nangaral. Nanalangin siya kina Jupiter at Marte. At siya lang ang nag-iisang tao sa buong kwento ng pasyon na talagang nagtangkang iligtas siya. Ito ang kwento ni Claudia Procula at nagsisimula ito sa isang mundong hindi maaaring maging mas malayo sa ating mundo. Nasa Imperyong Romano tayo, ang panahon ni Emperador Tiberio Caesar, isang imperyong sumasaklaw mula sa disyerto ng Sahara hanggang sa kagubatan ng Germania, mula sa baybayin ng Espanya hanggang sa buhanginan ng Mesopotamia. Hindi lang basta lungsod ang Roma mismo ang buong mundo. At kung ipinanganak ka sa tamang uri ng lipunang Romano, namumuhay ka sa isang paraan na kakaiba kahit sa pamantayan ngayon. Si Claudia, ayon sa mga pinakamatandang tradisyon, ay hindi basta-bastang Romanong babae lamang. May mga pinagmulang nag-uugnay sa kanya ng direkta sa dinastiyang Julio Claudio, ang pamilya mismo ng emperador. Sinasabing siya ay anak sa labas ni Julia, ang anak ni Emperador Augusto. Si Julia ang pinakasalan ni Tiberio at saka ipinatapon dahil sa kanyang, sabihin natin, makulay na pamumuhay. Ngayon, hindi natin alam ng sigurado kung totoo ang koneksyong ito sa lahi, pero isang bagay ang tiyak. Si Claudia ay mataas sa lipunan, tunay na maharlika, at mahahalata mo ito sa isang detalyeng mukhang maliit pero binabago talaga ang lahat. Ipinagbabawal sa mga asawa ng mga gobernadong Romano na sumama sa kanilang asawa sa mga lalawigan. May tiyak na batas laban dito. Ilang beses na itong pinag-usapan sa Senado at pinanindigan. Pero naroon si Claudia kasama si Pilato sa Jerusalem. Ibig sabihin, nakakuha siya ng natatanging pahintulot, ang uri ng pahintulot na isang babae lang na may koneksyon sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan ang maaaring makakuha. Maaari sana siyang manatili sa Roma, tumira sa mga palasyo, pumunta sa mga paliguan, sa mga pagdiriwang, sa teatro. Sa halip, pinili niyang sumama sa kanyang asawa sa isa sa pinakamapanganib at pinakamahirap na lalawigan sa imperyo, isang teritoryong umuubos sa mga Romanong administrador at saka iniluluwa. Isang lupaing kayang sumiklab sa kaguluhan dahil lang sa maling pagkakalagay ng isang militar na bandila. At sumama pa rin siya. Ang pasyang iyon ang magdadala sa kanya ng harapan sa pinakamahalagang paglilitis sa kasaysayan. Ngayon, pag-usapan natin si Poncio Pilato dahil para maunawaan si Claudia, kailangan mong maintindihan ang lalaking pinakasalan niya. Si Pilato ay hindi maharlikang isinilang. Siya ay isang ekwestre, isang kasapi ng panggitnang uri ng Roma. Sa Imperyong Romano, ang isang ekwestre ay maaaring magkaroon ng pera at kapangyarihan, pero wala siyang prestihiyo ng mga dakilang pamilyang senatorial. Si Pilato ay may utang na loob sa posisyon niya sa isang lalaking nagngangalang Lucius Aelius Sejanus, ang prepekto ng Pretoriano, na nangangahulugang siya ang commander ng personal na bantay ni Emperador Tiberio. Si Sejanus, sa lahat ng praktikal na paraan, ang pinakamapanganib na tao sa Roma, kasunod ng emperador mismo. Si Tiberio ay nagretiro sa isla ng Capri noong 26 AD. Iniwan ang pamahalaan halos sa mga kamay ni Sejanus. At si Sejanus ay hindi kaibigan ng mga Hudyo. Mayroon siyang matitinding opinyon laban sa mga relihiyong hindi Romano.
At nang piliin niya si Pilato bilang gobernador ng Judea, malamang na hindi niya pinili ang pinakamadiplomatikong tao sa listahan. Dumating si Pilato sa Judea noong 26 AD, isa sa pinakamagulong lalawigan sa buong imperyo. Isang lupain kung saan ang relihiyon ay hindi pribadong bagay tulad ng iniisip natin ngayon. Para sa mga Hudyo, ang relihiyon ay ang batas, ang politika, ang pambansang pagkakakilanlan, lahat pinagsama-sama. At sa gitna ng lahat ng ito, ibinaba ng Roma ang isang gobernador na ang sensitibidad sa kultura ay tulad ng martilyo. Isa sa mga unang ginawa ni Pilato pagdating sa Jerusalem ay magmarcha ng mga militar na bandila ng Roma sa loob ng lungsod. Mga bandilang may dalang larawan ng emperador. Para sa isang Romano, simpleng mga militar na bandila lang ang mga ito. Para sa mga Hudyo, mga Diyos-Diyosan ang mga ito. Mga larawan ng isang lalaking tumawag sa sarili niyang banal, dinala sa banal na lungsod. Ang resulta ay agaran at malawakan. Mga pulutong ng Hudyo na nagmarcha hanggang sa Cesarea, ang opisyal na punong tanggapan ng gobernador sa baybayin ng Mediteraneo. Ibinubuwal ang sarili sa lupa sa loob ng ilang araw, handang mamatay kaysa tanggapin ang ginawang pang-iinsulto. Sa huli, sumuko si Pilato. Inalis niya ang mga bandila, pero ang relasyon sa pagitan niya at ng mga taong dapat niyang pamahalaan ay nasira na bago pa man ito tuluyang magsimula. Sa kamay akwedukto, kumuha si Pilato ng pera mula sa kabangyaman ng templo, ang korban, upang magtayo ng sistema ng tubig. Sa teknikal na paraan, kapaki-pakinabang, oo, pero banal ang perang iyon. At nang sumiklab ang mga protesta, hindi nakipag-ayos si Pilato. Nagpadala siya ng mga sundalong nakapagdamit ng sibilyan sa loob ng pulutong. May mga pamalong nakatago sa ilalim ng mga balabal nila. Nang magbigay siya ng senyales, inatake ng mga sundalo. Maraming tao ang namatay sa mga lansangan. Pero narito ang dahilan kung bakit talagang mapanganib ang sitwasyon ni Pilato. Noong 31 AD sa Roma, nabunyag si Sejanus bilang taksil. Iniutos ng emperador ang pagpapatay sa kanya. Sinakal si Sejanus sa bilangguan. Pinatay ang buong pamilya niya kasama ang mga anak niya. Ibinagsak ang mga estatwa niya sa buong imperyo. At si Pilato, katatapos lang mawalan si Pilato ng nag-iisang lalaki sa Roma na nagpoprotekta sa kanya. Bawat reklamo tungkol sa kanya na umaabot sa emperador ay isang nakakargang sandata na ngayon. Kung magsampa ng formal na protesta ang mga taga-Judea, mawawalan ng lahat si Pilato. Ang karera niya, ang kalayaan niya, ang buhay niya. Ito ang lalaking uupo sa upuan ng hukom kapag kinaladkad sa kanyang harapan si Jesus ng Nazaret. Isang gobernador na pinipiit na, natatakot na, gumagawa na ng mga kalkulasyon na hindi dapat ginagawa ng isang hukom. At ang susunod na mangyayari ay susubok sa kanya sa mga paraang hindi siya handa. Bago tayo dumating sa paglilitis, kailangan nating maunawaan kung ano ang alam ni Claudia tungkol kay Jesus. Dahil hindi siya namumuhay sa kawalan, nasa Jerusalem siya o hindi kaya'y gumugugol ng mahabang panahon doon. At kung may isang bagay na alam natin tungkol sa Judea, sa mga taong iyon, narinig na ng lahat ang tungkol sa mga ngaral na ito mula sa Galilea. Si Jesus ay hindi isang lokal na palabas lamang. Sa puntong ito ng kwento, ang katanyagan niya ay kumalat na sa buong rehiyon. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinabalik niya ang paningin ng mga bulag. Pinarami niya ang tinapay. Lumakad siya sa tubig ayon sa mga tagasunod niya. At higit sa lahat, nagsabi siya ng mga bagay na walang ibang naglakas loob sabihin. Inaangkin niyang anak siya ng Diyos. Pinapatawad niya ang mga kasalanan. Hayagan niyang hinarap ang mga lider ng relihiyon, ang mga Pariseo at Saduceo. Tinawag silang mga mapagkunwari ng harap-harapan sa harap ng siksikang pulutong.
Isipin natin ngayon si Claudia sa palasyo ng gobernador. Isang edukado, mausising Romanang babae, malamang napagod na sa buhay probinsya. Hindi Roma ang Jerusalem. Walang mga laro, walang Circus Maximus, walang panlipunang buhay sa kabisera, limitado ang mga alok ng kultura, tuloy-tuloy ang tensyon sa politika, at saka may mga ulat na dumarating tungkol sa isang lalaking gumagawa ng mga bagay na walang makakapagpaliwanag. May mga tradisyong nagpapahiwatig na si Claudia ay mayroon ng kaunting simpatya sa pananampalatayang Hudyo bago pa man niya marinig ang tungkol kay Jesus. Hindi ito pangkaraniwan sa mga Romanong babae sa panahong iyon. Ang monoteismong Hudyo na may malinaw na moralidad at iisang Diyos ay nakakaakit ng maraming elite na babaeng Romano na nakikitang walang lalim ang tradisyonal na politeismo, na may mga maliliit na Diyos na nag-aaway-away dahil sa selos at paghihiganti. Marahil narinig niya ang tungkol kay Jesus mula sa mga utusan, marahil mula sa kanyang katulong na babae, marahil binasa niya ang mga ulat mula sa mga Romanong sundalong nagbantay sa mga pulutong. Ang Judea ay isang isyu sa seguridad at sinumang mangangaral na umaakit ng libo-libo ay malamang na bumuo ng mga ulat ng military intelligence na dadaan sa mesa ng gobernador, na nangangahulugang dumadaan din ang mga ito sa hapagkainan ng kanyang asawa. Hindi natin alam ng eksakto kung paano niya ito narinig, pero alam natin ang isang bagay ng lubusang katiyakan. Nang dumating ang panaginip, alam na ni Claudia kung sino si Jesus. Dahil sa mensahe niya kay Pilato, hindi niya sinabi ang bilanggong iyon o lalaking iyon. Tinawag niya itong matuwid. Tinawag niya itong walang kasalanan. Gumamit siya ng salitang punong-puno ng moral na paghatol. Isang salitang nangangahulugang may pinagbuong opinyon na siya tungkol sa lalaking ito bago pa nagsimula ang anumang paglilitis. Isang paganong babae lumaki sa mga templo ni Jupiter ang nakakakilala sa kawalang sala ng isang lalaking hinatulan ng kamatayan ng Sanhedrin, ang pinakamataas na hukumang relihiyoso ng mga Hudyo. Ang mga pinuno mismo ng relihiyon ni Jesus ay nag-aatas ng pagpaslang sa kanya, at isang dayuhan ang nakakita ng tinanggihang makita ng mga ito. Saka dumating ang linggo ng palaspas. Pumasok si Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno sa mga pintuan ng lungsod kasama ang mga pulutong na naglatag ng kanilang mga balabal at mga sanga ng palaspas sa daan. Libu-libong tao ang sumisigaw ng Hosana sa anak ni David. Isa itong matagumpay na pagpasok. Pero hindi ito matagumpay na pagpasok na Romano na may mga karwahe ng digma at mga bilanggong nakatali. Isa itong lalaki sa asno na papalibutan ng mga mahihirap, mga may sakit at mga mangingisda. Mula sa palasyo ng gobernador, narinig sana ni Claudia ang mga sigaw na iyon. Hindi malaking lungsod ang Jerusalem. Tinatanaw ng pretorium ang mga pangunahing bahagi at tiyak na ipinaalam ito ng mga Romanong sundalo. Ang isang pulutong na ganoon kalaki sa isang lungsod na puno na ng daan-daang libong peregrino para sa Paskwa ay isang krisis sa kaayusang pampubliko na naghihintay lang sumiklab. Isang lalaking itinuring ng pulutong na hari sa isang araw. Ang parehong pulutong na humihingi ng kamatayan niya kulang sa 5 araw mamaya. Ang parehong mga tinig na sumisigaw ng Hosana noong linggo ay sisigaw ng ipako sa krus bago magbukang liwayway ng Biyernes. At sa isang lugar sa pagitan ng 2 sandaling iyon, may bagay na naghanda kay Claudia para sa kanyang malapit ng makita habang siya'y natutulog. Narito tayo sa sandaling nagbabago sa lahat. Ang mga maagang oras bago magbukang liwayway ng Biyernes. Inaresto si Jesus sa Getsemani, ang hardin ng mga punong olibo sa paanan ng bundok ng mga olibo, sa madilim na oras pagkatapos ng huling hapunan. Dinala muna siya kay Anas, ang dating pinakapunong saserdote.
Saka kay Caifas ang kasalukuyang pinakapunong saserdote. Nililitis siya ng Sanhedrin sa kalagitnaan ng gabi, nalabag sa batas ng mga Hudyo mismo. Ang mga kasong may kinalaman sa parusang kamatayan ay dapat lilitisin sa araw, na may kahit isang buong araw sa pagitan ng hatol at ng pagpaslang. Nilabag nila ang sarili nilang mga panuntunan. Gusto nila siyang patayin at nagmamadali sila. Pero hindi may kapangyarihan ng Sanhedrin na isakatuparan ang parusang kamatayan. Sa Roma lang nakalaan ang kapangyarihang iyon, sa gobernador lang, kay Pilato. Kaya sa unang liwanag ng madaling araw, kinaladkad nila si Jesus sa pretorium. At sa mismong sandaling iyon, nagising si Claudia na sumisigaw. Inilahad ito ng Ebanghelyo ni Mateo sa isang taludtod. Mateo 27, taludtod 11. Habang nakaupo si Pilato sa upuan ng hukom, ipinadala ng asawa niya ang mensaheng ito. Huwag kang makialam sa lalaking walang salang iyon dahil sobra akong nagdusa ngayong araw sa isang panaginip dahil sa kanya. Isang taludtod, 26 na salita sa ilang salin, pero kahanga-hanga ang bigat ng nakapaloob sa mga salitang iyon. Una, ang tapang. Sa buong kwento ng pasyon, sa lahat ng 4 na ebanghelyo, isang tao ang aktibong nagtangkang pigilan ang pagpaslang kay Jesus. Isa, itinanggi ni Pedro si Jesus ng 3 beses sa tabi ng apoy sa patio ng pinakapunong saserdote. Si Juan, ang disipulong minahal ni Jesus, ay tumayo sa malayo. Ang 12 apostol na kasama niyang naghati ng tinapay, ilang oras lang nakalipas, ay nagsipangalat sa gabi. Ang nag-iisang taong talagang namagitan ay si Claudia, isang paganong babaeng walang utang na loob sa mga ngaral na taga Galilea at nagsapanganib ng lahat sa pagpapadala ng mensaheng iyon. Pangalawa, ang paglabag sa protokol. Hindi nakikialam ang isang Romanang asawa sa mga judicial na bagay ng kanyang asawa. Labag ito sa kaugalian, labag sa inaasahan ng lipunan, labag sa bawat panuntunang nagdidikta kung paano dapat kumilos ang isang Romanang matrona. Alam ni Claudia na ang pagpapadala ng mensaheng iyon ay maaaring magdulot sa kanya ng malaking problema. Ipinadala niya ito kahit ganoon. Pangatlo, ang pinagmulan, isang panaginip. Sa kulturang Romano, siniseryoso ng labis ang mga panaginip. Hindi sila basta-basta produkto lang ng natutulog na isipan. Sila ay mga mensahe mula sa mga Diyos, mga babala, mga propesiya. Itinala ng historiador na si Suetonio na nanaginip si Calpurnia, ang asawa ni Julio Cesar, tungkol sa pagpaslang kay Julio Cesar gabi bago ito mangyari at nagmakaawa sa kanya na huwag pumunta sa Senado. Pumunta pa rin siya, namatay siya sa sahig ng Senado. Nang sabihin ni Claudia kay Pilato na sobra akong nagdusa sa isang panaginip dahil sa kanya, sinasabi niya rito sa wika ng kanilang kultura na ang mga Diyos mismo ang nagpapadala ng babala, na ang paghatol sa lalaking ito ay magdudulot ng sakuna. At ngayon, ang tanong na nagpapahirap sa mga teologo sa loob ng 2,000 taon. Ano ba talaga ang nakita ni Claudia? Hindi sinasabi ng Biblia pero sinubukang sagutin ito ng tradisyong Kristiyano sa loob ng mga siglo. Ayon sa ilang tradisyon, nakita ni Claudia ang pagpapako sa krus mismo sa panaginip niya. Bawat kakilakilabot na detalye, ang mga kamay na pinakuan sa kahoy, ang dugo, ang langit na dumilim sa tanghaling tapat, ang lupang yumanig sa ilalim ng paa niya. Pero may bersyon na lumalalim pa rito. Ang manunulat na Aleman na si Gertrude von Lefort sa nobela niya noong 1955 ay inisip na nakita ni Claudia ang hinaharap. Nakita niya ang mga katakumba ng Roma kung saan tahimik na mananalangin ang mga unang Kristiyano. Nakita niya ang mga basilika ng Edad Media na lumilitaw mula sa mga guho ng imperyo. Nakita niya ang mga katedral na gotiko na parabang nilalabag ang mga batas ng bato at ng grabidad.
At sa bawat isa sa mga lugar na ito, narinig niya ang mga tinig na inuulit ang parehong mga salita. Nagdusa siya sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Ang kredo ng mga apostol, ang panalangin binibigkas ng bilyon-bilyong Kristiyano sa loob ng 2,000 taon. At ang nag-iisang pangalan ng tao na binabanggit sa kredong iyon, bukod sa Birheng Maria, ay si Poncio Pilato, ang asawa ni Claudia, pinatatakan magpakailanman bilang ang lalaking humatol sa anak ng Diyos. Isipin mo ang pagkakita niyon sa isang panaginip, ang pangalan ng asawa mo na inuulit-ulit sa loob ng mga siglo sa bawat wika sa mundo. Hindi sa kaluwalhatian, hindi sa karangalan, kundi bilang tatak ng pagkilos na naging dahilan kung kaya posible ang kaligtasan at permanente ang kapahamakan. Salit-saling lahi ng mga tinig sa mga wikang hindi pa nalilikha. Lahat ay inuulit ang pangalang iyon bilang kasing kahulugan ng moral na pagkabigo. Iyan ang bigat na pinasan ni Claudia nang tawagin niya ang utusan at ipadikta niya ang mensaheng iyon. Pero hindi nakinig si Pilato. Sundan natin ang susunod na nangyari dahil ang pagkabigo ni Pilato ay hindi simpleng kaduwagan. Mas malala pa ito. Ito ay kalkuladong kaduwagan. Tinatanong ni Pilato si Jesus at napagtanto niya halos kaagad na ang lalaking ito ay walang kasalanang ginawa. Sinabi niya ito ng prangka, "Wala akong nakitang kasalanan sa lalaking ito." Sinabi niya ito ng maraming beses sa iba't ibang ulat ng Ebanghelyo. Alam ni Pilato na walang kasalanan si Jesus at alam niya kung bakit gusto siyang patayin ng mga lider ng relihiyon. Isinulat ito ni Mateo ng malinaw at brutal. Alam niyang dahil sa inggit kung kaya ipinasakamay nila siya. Inggit. Ipinasakamay ng mga punong saserdote ang isang lalaking walang kasalanan dahil mas tanyag siya kaysa sa kanila, mas pinagkakatiwalaan kaysa sa kanila, mas sinusundan kaysa sa kanila. Saka dumating ang mensahe ni Claudia at ang katotohanang humintong saglit si Pilato para basahin ito sa kalagitnaan ng paglilitis kasama ang pulutong na sumisigaw sa labas at ang mga saserdoteng pinipilit siya sa loob ay nagsasabi sa iyo na sineryoso niya ito. Kilala niya ang kanyang asawa. Alam niyang hindi ito magpapadala ng ganitong mensahe maliban lamang kung may kakilakilabot na bagay na takot ito. Pero politiko muna si Pilato bago siya naging asawa. Nawala na sa kanya si Sejanus. Mayroon na siyang problema sa emperador at saka ipinaglaro ng mga lider ng relihiyon ang kanilang panghuling baraha. Iyong nagsasara ng pinto sa bawat ruta ng pagtakas na naiwan kay Pilato. Kung papawalan mo ang lalaking ito, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sa pampulitikang wika ng unang siglo, ang hindi kaibigan ni Cesar ay isang formal na akusasyon ng kataksilan. Isang hatol kamatayan ito na nakabalot sa isang pangungusap. At para sa isang gobernador na nagdulot na ng maraming kaguluhan at nawalan na ng nag-iisang protektor niya sa Roma, ito ang katapusan ng usapan. Sinubukan pa rin ni Pilato na mamaniobra. Ipinadala niya si Jesus kay Herodes Antipas, ang taong-taong hari ng Galilea dahil taga-Galilea si Jesus. Isang taktika sa jurisdiksyon ito. Marahil tatanggalin ni Herodes ang problema mula sa kanyang mga kamay, pero tinatanong ni Herodes si Jesus, kinukutya ito, dinaramtan ito ng maharlikang balabal bilang biro, at saka ito ipinabalik sa kanya. Walang tulong. Saka sinubukan ni Pilato ang taktika sa Paskua. Kaugalian noon na pinapalaya ng gobernador ang isang bilanggong pinili ng mga tao sa panahon ng kapistahan. Inilagay ni Pilato si Jesus sa tabi ni Barrabas, isang marahas na kriminal, isang lalaking nahatulan dahil sa pagpaslang at panghihimagsik. Dapat maliwanag ang pagpili, pero pinakialaman ng mga punong saserdote ang pulutong. Nagpadala sila ng kanilang mga tao sa gitna ng mga tao upang isigaw ang pangalan ni Barrabas.
At nang itinanong ni Pilato kung sino ang gusto nilang palayain, hinati ng sagot ang himpapawid sa ibabaw ng Jerusalem, Barabas. At si Jesus, ano ang gagawin natin kay Jesus? Ipako siya sa krus. Nagtanong si Pilato sa pangalawang pagkakataon. Mas lalong nagsigawan ng pulutong, ipako siya sa krus. Nasa palasyo si Claudia. Hindi sapat ang kapal ng pader ng pretorium upang harangan ang isang pulutong. Naipadala na niya ang mensahe niya. Nagawa na niya ang nag-iisang bagay na kaya niyang gawin. At ngayon, naririnig niya ang pulutong na humihingi ng dugo ng lalaking alam niyang walang kasalanan. Kumuha si Pilato ng palangganang may tubig. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay sa harap ng pulutong. Wala akong pananagutan sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Sabi niya, bahala na kayo. Sumagot ang pulutong sa isang pangungusap na umaalingaw-ngaw pa rin ngayon. Mapasa amin at sa aming mga anak ang dugo niya. At ipinasa ni Pilato si Jesus. Hinampas siya ng mga sundalo. Idiniin nila ang isang koronang tinik sa ulo niya. Binugbog nila siya. Kinutya nila siya. Nilagyan nila ng lila na balabal ang mga balikat niya at yumukod sa harap niya, tumatawa. At saka inakay nila siya sa mga lansangan ng Jerusalem patungo sa Golgota, ang burol sa labas ng mga pader ng lungsod, at ipinako siya sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Madilim ang langit sa tanghali. Sinasabi sa atin ng mga ebanghelyo na mula tanghali hanggang 3:00 ng hapon, sinakop ng kadiliman ang buong lupain, 3 oras. Sa kalagitnaan ng araw, sa kalagitnaan ng tagsibol sa Judea, nawala ang araw. Yumanig ang lupa. Ang kurtina ng templo, ang malaking kurtinang naghihiwalay sa banal ng mga banal mula sa iba pang bahagi ng templo, ay napunit mula itaas hanggang ibaba. Nabiyak ang mga bato. Ayon kay Mateo, kahit ang mga libingan ay nabuksan. At ang unang taong nakaunawa sa nangyayari ay hindi isang disipulo. Hindi siya isang saserdote, isa siyang Romanong centurion, isang paganong sundalong nakatayo sa paanan ng krus na, nang makita ang lahat ng ito, ay nagsabi ng pangungusap na mananatili ng mas matagal pa sa Imperyong Romano mismo. Tunay nga, anak ng Diyos ang lalaking ito. Isang paganong sundalo, tulad lang ng pagiging paganong babae ni Claudia. Muli, ang mga tagalabas ang nakakakita ng tinatanggihang makita ng mga tagaloob. Muli, ang mga dayuhan ang nakakakilala ng itinatatwa ng bayang pinili. Nasa loob ng palasyo si Claudia habang bumabagsak ang kadiliman sa tanghali, habang yumayanig ang lupa sa ilalim ng marmol na sahig, habang dinadala ng hangin ang mga sigaw mula sa Golgota. Sinubukan niyang pigilan ito. Nilabag niya ang protokol, nilabag ang kaugalian, nilabag ang bawat panuntunang namamahala sa kanyang mundo, at hindi pa rin sapat. Ang pakiramdam na yon, ang bigat ng pagiging tama at hindi pinapansin, ay isa sa mga pinakamatandang karanasan ng tao, pero kakaunti lang ang mga tao sa kasaysayan ang nagpasan nito sa isang araw na tulad noon. Kung gusto mong malaman kung ano ang nangyari kay Claudia, pagkatapos ng pagpapako sa krus, manatili ka rito dahil hindi natatapos ang kwento sa Golgota. At ang pagbabago sa susunod na bahagi ay isang bagay na halos walang nag-aakalang darating. Kung nakikita mong kawili-wili ito, mag-subscribe ka sa channel. Mas madilim pa ang kwento sa susunod na linggo kaysa rito at ayaw mong palampasin. Ang ebanghelyo ni Mateo ang nag-iisa sa 4 na ebanghelyo na bumabanggit kay Claudia. Isang taludtod, Mateo 27:19. Pagkatapos noon, katahimikan. Walang sinasabi pang iba ang teksto ng Biblia. Hindi natin alam kung paano siya tumugon nang umalis ang kadiliman. Hindi natin alam kung ano ang sinabi niya kay Pilato ng gabing iyon. Hindi natin alam kung umiyak siya, kung nagalit siya,
kung may bagay sa loob niya na nadurog, pero kung saan tahimik ang Biblia, nagsasalita ang tradisyong Kristiyano at malakas itong nagsasalita. Si Origenes, isa sa mga pinakadakilang Griyegong ama ng simbahan na nabuhay noong 3 siglo, ay naniwalang nagbalik loob si Claudia sa Kristyanismo pagkatapos ng muling pagkabuhay. Ayon sa kanya, ang panaginip na iyon ang naging buto ng isang pananampalatayang lalago hanggang sa ganap na pagbabalik loob. At hindi lang si Origenes, ang tradisyon ng Silangan, ang Greek Orthodox Church, ang Coptic Church at ang Ethiopian Church ay lahat nagpaparangal kay Claudia Procula bilang isang santa. Isang santa, ang asawa ng Romanong gobernador na pumirma ng hatol kamatayan kay Jesus ay iginagalang bilang santa. Ginugunita siya ng Greek Church tuwing 27 ng Oktubre. Pinapagalang-galang siya ng Ethiopian Church kasama ang kanyang asawa tuwing 25 ng Hunyo. Oo, kasama si Pilato. Sa tradisyong Etiope, parehong sina Poncio Pilato at Claudia Procula ay itinuturing na mga santo at martir. Si Pilato isang santo, ang lalaking naghugas ng kanyang mga kamay. Tinitingnan siya ng tradisyong Etiope bilang isang lalaking nagtangkang iligtas si Jesus at nabigo, saka ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa pagsisisi, sa wakas ay nagbalik loob at namatay para sa kanyang pananampalataya. Maniwala ka man o hindi, ang katotohanan ng isang buong sanga ng Kristyanismo ang nakarating sa interpretasyong iyon ay nagsasabi sa iyo ng isang bagay tungkol sa pagiging komplikado ng kanyang kwento. Pero mas malalim pa ang naiwan ni Claudia. Mayroong isang apokripong teksto na pinamagatang ang mga sulat ni Claudia Procula kay Fulvia. Isinulat malamang noong 2 o 3 siglo, isa itong sulat kung saan inilalarawan ni Claudia ang kanyang buhay sa Jerusalem at ang mga kaganapang nakapaligid kay Jesus sa personal na detalye. Hindi ito kanoniko, hindi ito bahagi ng Biblia, pero ang pag-iral nito ay nagsasabi sa atin ng isang mahalagang bagay. Nabighani ng mga unang Kristiyano, si Claudia, gusto nilang punan ang katahimikang iniwan ni Mateo. Mayroon ding ebanghelyo ni Nicodemo, isa pang apokripong teksto mula sa mga 5 siglo na nagsasalaysay ng kwento ng paglilitis kay Jesus sa mas malalim na detalye kaysa sa mga kanonikong ebanghelyo. Sa bersyong ito, sentral na papel ang ginagampanan ng panaginip ni Claudia. Halatang nayanig si Pilato sa mensahe ng kanyang asawa at saka may nangyaring kahanga-hanga. Ginamit ng mga punong saserdote, sina Anas at Caifás, ang panaginip laban kay Jesus. Sinabi nila kay Pilato na ang panaginip ay patunay ng pangkukulam ni Jesus, na si Jesus mismo ang nagpadala ng panaginip upang manipulahin ang asawa ng gobernador. Isang banal na babala pinilipit upang maging sandata ng pag-uusig. Isang mensahe mula sa langit, ibinalot muli bilang ebidensya ng pangkukulam. Pero ang pinakakawili-wiling interpretasyon ay nanggagaling mula sa isang ganap na ibang direksyon. Sa lumang Saxon na tula na Heliand, isinulat noong 9 siglo, ang panaginip ni Claudia ay nanggaling kay Satanas. Ayon sa pagbabasang ito, nagpadala si Satanas ng panaginip dahil takot na takot siya. Napagtanto niyang kung mamamatay si Jesus sa krus, matatapos ang pagtubos. Mababasag ang mga pintuan ng impyerno, magwawakas ang paghahari ng kasalanan, kaya sinubukan ni Satanas na pigilan ang pagpapako sa krus sa pamamagitan ng pagbababala kay Claudia. Tinatapyas nito ang buong kahulugan ng panaginip ng baligtad. Hindi ito ang Diyos na nagbababala kay Claudia upang iligtas ang isang lalaking walang kasalanan. Ang dyablo ito na nagtangkang pigilan ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas sa isang lalaking walang kasalanan. Ibig sabihin, sa bersyong ito, si Claudia, nang hindi niya alam, ay ginagamit ng kaaway ng lahat ng kanyang sinusubukang protektahan.
Nakakahilo ang teolohiya rito dahil kung tatanggapin mo ang interpretasyong ito, ang panaginip ay tunay na pagkahabag na ginawang sandata ng kasamaan para sa layuning hindi maaaring maunawaan ni Claudia. Sinusubukan niyang gawin ng tama mula sa pananaw ng tao. Pero mula sa pananaw ng kosmos, kailangang mangyari ang pagpapako sa krus. Kinailangan na mamatay si Jesus upang matalo mismo ang kamatayan. Ang Diyos at ang Diablo naglalaro sa isang tabla na walang taong makakakita. At si Claudia nakatayo sa gitna. Kumikilos mula sa kanyang konsensya, hindi alam na ang konsensya mismo ay hinihila sa dalawang direksyon ng mga puwersang hindi niya kayang maunawaan. Isa ito sa pinakamalalim na paradoha ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pinakamasamang krimen sa kasaysayan ang pagkilos ding nagligtas sa sangkatauhan. Ang kamatayan ng isang lalaking walang kasalanan ang pinto sa buhay na walang hanggan. At si Claudia Procula ang taong nakatayo sa interseksyon ng paradohang iyon. Sinusubukang gawin ang tama sa isang sitwasyon kung saan ang tama ay umiiral sa dalawang antas na sumasalungat sa isa't isa. Kaya ano ba talaga ang nangyari kay Claudia at kay Pilato pagkatapos ng pagpapako sa krus? Manandali tayo. Sa loob ng maraming siglo, ang nag-iisang pinagmulang bumabanggit kay Poncio Pilato bilang gobernador ng Judea ay ang Biblia mismo. Maraming mapag-alinlangan ang nagtalo na siya ay isang likhang pampanitikan lamang. Pagkatapos, noong 1961, isang Italianong arkeologong nagngangalang Antonio Frova ang naghuhukay sa isang sinaunang teatrong Romano malapit sa Caesarea Maritima sa baybayin ng Israel. At nakakita siya ng isang blok ng apog na may inskripsyong Latin. Bahagyang nasira ang mga letra pero ang mga nakaligtas ay hindi mapagkakamalan. Poncio Pilato, prepekto ng Judea. Eksaktong tulad ng paglalarawan sa kanya ng mga ebanghelyo, totoo ang bato. Totoo si Pilato. Totoo ang kwento. Sinasabi sa atin ng makasaysayang talaan na nagpatuloy si Pilato sa pamamahala sa Judea hanggang 36 AD, mga 3 taon pagkatapos ng pagpapako sa krus. 3 taon sa parehong lupain kung saan namatay si Jesus at ayon sa mga tagasunod niya, nabuhay muli. 3 taon habang lumalaki ang kilusang Kristiyano, araw-araw mismo sa ilong ng gobernador. Na nangangaral ang mga disipulo sa mga lansangan ng Jerusalem, ilang hakbang lang mula sa Praetorium, sinasabi sa sino mang makikinig na ang lalaking hinatulan ni Pilato ay lumabas mula sa sarili niyang libingan. Anong mga pag-uusap kaya ang nagkaroon sina Pilato at Claudia sa loob ng 3 taong iyon? Siya na nagtangkang palayain si Jesus sa pamamagitan ng mga taktikang legal at pampulitikang taktika. Siya na nagsabi ng katotohanan sa kanya at hindi pinakinggan. Ang multo ng Biyernes ng umagang iyon ay nakabitin sa pagitan nila sa bawat katahimikan, sa bawat pagkain, sa bawat tinginan sa kabuuan ng silid. Natapos ang panunungkulan ni Pilato sa paraang patungo na ito mula pa noon. Nag-utos siya ng pagpaslang ng mga Samaritano sa bundok Gerizim. Nagprotesta ang mga Samaritano sa Romanong gobernador ng Syria, si Vitelio, na mas mataas ang ranggo kaysa kay Pilato. Sinuspinde siya ni Vitelio at ipinadala sa Roma upang sumagot sa emperador. Pero sa panahong dumating sa Italia ang barko ni Pilato, patay na si Tiberio. Mula sa puntong iyon, naglaho si Pilato mula sa makasaysayang talaan. Magkakasalungat ang mga tradisyon tungkol sa kanyang katapusan. Sinasabi ni Eusebio ng Cesarea, ang Kristiyanong historiador noong ika-4 na siglo, na pinatay ni Pilato ang kanyang sarili dahil sa kawalan ng pag-asa. Iniluluwa ng iba pang alamat ang kanyang kamatayan sa pagkatapon, sa gaul o sa suwisa.
malapit sa isang bundok na nagdadala pa rin ang pangalan niya, ang Bundok Pilatus, sa itaas ng lawa ng Lucerne. Ang iba, tulad ng tradisyong Etiope, ay may kanya na nagbabalik loob at namamatay bilang isang martir para sa pananampalatayang minsang tinanggihan niya. At si Claudia? Walang sinasabi ang opisyal na makasaysayang talaan. Wala. Pagkatapos ng nag-iisang taludtod na iyon sa Mateo, nawawala siya mula sa dokumentadong kasaysayan pero hindi siya nakakalimutan ng tradisyon. Ayon sa ilang pinagmulan, nagbalik si Claudia sa Roma kasama si Pilato at nagsimulang lihim na dumalo sa mga pagtitipon ng mga pinakaunang Kristiyano. Sa isang imperyo kung saan tinitingnan ang Kristyanismo ng may lumalaking pag-aalinlangan, kung saan nagtitipon ang mga tagasunod ni Jesus sa mga pribadong bahay at mga silid sa ilalim ng lupa, si Claudia ay maglalakad ng tuwiran patungo sa panganib. Kung malaman ang kanyang pagkakakilanlan, ang asawa ng gobernador na humatol kay Jesus ay nakaupo kasama ng mga tagasunod niya, ang mga pampulitikang implikasyon lamang ay maaaring naging nakamamatay. Sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, Taludtod 21, mayroong isang pagbating nagbunga ng mga siglo ng debate. Bumabati sa iyo si Eubulo, gayon din si Pudens, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Tinukoy ng ilang iskolar mula sa pinakaunang mga siglo ang Claudiang ito bilang ang asawa ni Pilato. Walang matibay na ebidensya, pero ang pangalan, ang panahon at ang konteksto ng Roma ay ginagawang kahit man lang maaaring totoo ang koneksyon. Kung totoo ito, ibig sabihin hindi lang nagbalik loob si Claudia. Naging aktibong kasapi siya ng komunidad ng mga Kristiyano sa Roma. Ang asawa ng lalaking pumirma ng hatol kamatayan sumama sa mga tagasunod ng lalaking pinatay niya. Ang mga unang Kristiyanong nakakita sa kanyang lumalakad sa pinto nila ay haharap sa pinakamalaking pagsubok ng pananampalatayang ipinangaral nila, pagpapatawad, ang totoong uri, ang uri na may halaga. Mayroong pagkakahalintulad sa kwento ni Claudia na kakaunti lang ang nakakakuha. At kapag nakita mo ito, muling binabalangkas nito ang buong salaysay. Si Eva at si Claudia. Sa Genesis, ginagamit ni Eva ang impluensya niya kay Adan upang akayin siya patungo sa ipinagbabawal na bunga. Tumayo si Adan sa katahimikan, hindi siya lumaban, hindi siya nagtanong. Sumunod siya sa kanya sa paglabag ng walang salita. Sa pasyon, ginamit ni Claudia ang impluensya niya kay Pilato upang akayin siya patungo sa katarungan. Huwag kang makialam sa matuwid na lalaking iyon. Nagsasalita siya ng malinaw, tuwiran, agaran. Sinusubukan niya itong hilain palayo sa paglabag. Pero si Pilato tulad ni Adan ay nanatiling tahimik sa kung saan mahalaga. Wala siyang lakas ng loob na kumilos batay sa kung ano ang alam niyang totoo. Sumuko siya sa presyon. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay. Hinayaan niyang mahulog ang bunga. Nagsalita si Eva at ang resulta ay ang pagkahulog. Nagsalita si Claudia at ang resulta sana ay kaligtasan kung mayroon lang sanang lakas ng loob si Pilato na makinig. Sa parehong kaso, isang tinig ng babae at katahimikan ng isang lalaki, pero ang mga kahihinatnan ay magkasalamin sa isa't isa. At saka mayroong si Maria, ang bagong Eva, ayon sa teolohiyang Kristiyano. Tumatayo si Maria sa paanan ng krus, tahimik. Naroon, nanonood sa bagong Adan, si Jesus na namamatay sa kahoy ng krus upang baliktarin ang ginawa ng unang Adan sa puno sa Eden. Tumatayo si Claudia sa pagitan ng dalawang babaeng ito sa arkitektura ng teolohiya ng kwento. Hindi siya si Eva, hindi siya si Maria, iba siya. Siya ang konsensya ng tao, ang tinig na nagsasalita kahit alam niyang hindi ito papansinin. Ang ordinaryong taong nakatayo sa krusdaanan
ng mga puwersa ng kosmos, gumagawa ng tama sa tamang dahilan, at pinapatalo ng isang asawang masyadong mahina upang makinig. At ang posisyong iyon, ang posisyon ng taong nagsasabi ng katotohanan na alam niyang hindi sapat, ay marahil ang pinakatapat na posisyong maaaring saklawin ng sino mang tao. Dahil ang mundo ay puno ng mga sitwasyon kung saan hindi pinakikinggan ang tamang tinig, kung saan ang taong nakakakita ng malinaw ay pinapatalo ng taong kumakalkula, kung saan natatalo ang lakas ng loob sa kadalian. Hindi sinaunang kasaysayan ang kwento ni Claudia. Bawat pulong ito kung saan may taong nananatiling tahimik dahil masyadong mapanganib ang magsalita. Bawat sandali ito kung saan halata ang katotohanan at lahat ay nagkukunwaring hindi. Isa pang huling detalye, at maaaring ito ang pinakapambihirang piraso sa lahat. Mayroong 21 ulat ng mga panaginip na nagpapahayag sa Biblia. 21 pagkakataon kung saan nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga panaginip. Nakikita ni Jacob ang hagdanang umaabot sa langit. Pinapakahulugan ni Jose ang mga bigkis ng butil na yumuyukod sa harap niya. Pinanonood ni Paraon ang 7 matabang baka na nilamon ng 7 payat na baka. Tumatanggap si Daniel ng kanyang mga pangitain sa gabi tungkol sa mga imperyong bumabangon at bumabagsak. Si Jose, ang lupang ama ni Jesus, ay binabalaan sa isang panaginip na kunin ang kanyang pamilya at tumakas patungong Ehipto bago dumating ang mga sundalo ni Herodes. 21 panaginip, at sa lahat ng 21, eksaktong isa lang ang ibinigay sa isang babae. Isa ang panaginip ni Claudia Procula, ang asawa ni Pilato, ang nag-iisang babae sa buong Biblia na tumanggap ng panaginip na nagpapahayag mula sa Diyos ay isang Romanong paganong lumaki na nananalangin kay Minerva at dumadalo sa mga pag-aalay sa templo ni Vesta. Hindi siya isang Hudyong propeta o isang matriarka ng Israel o isang debotong tagasunod ng batas ni Moises. Siya si Claudia Procula. At ang nag-iisang katotohanan iyon ay nagsasabi sa iyo ng isang malaking bagay tungkol sa kung paano inilalarawan ng Biblia ang banal na komunikasyon. Hindi pumupunta ang mensahe sa pinakamabanal. Pumupunta ito sa pinakabukas. Hindi nito sinusunod ang mga relihiyosong kredensyal. Sinusunod nito ang pusong handang tumugon. Walang teolohikong pagsasanay si Claudia. Walang propetikong tradisyon, walang banal na kasulatang gagabay sa kanya. Mayroon siyang panaginip at konsensya, at kumilos siya batay sa pareho na wala ang pangalan ni Claudia Procula sa opisyal na kasaysayan. Walang aklat ng Biblia na nakatuon sa kanya, walang sulat na may pangalan niya, walang kabanata, may taludtod. Isang nag-iisang taludtod, pero ang taludtod na iyon ay naglalaman ng isang aralin na hindi pinagod ng 2,000 taon, na ang lakas ng loob ay hindi nangangailangan ng tamang pananampalataya. Nangangailangan ito ng tamang puso, na ang paggawa ng tamang bagay ay hindi ginagarantiya ang tamang kahihinatnan, pero ang manatiling tahimik ay ginagarantiya ang maling kahihinatnan, na ang Diyos o ang katotohanan o anuman ang gusto mong tawagin sa puwersang naggagalaw sa konsensya ay maaaring magsalita sa pamamagitan ng kahit sino. Isang propeta, isang hari, isang mangingisda o ang paganong asawa ng isang Romanong gobernador na nananalangin sa mga maling Diyos at gayon paman ay nakarinig ng tamang tinig. Hindi iniligtas ni Claudia si Jesus, hindi niya kaya, kinailangan ng krus ng plano ng kaligtasan. Pero may ginawa si Claudia na hindi nagawa ni Pedro malapit sa apoy na iyon, na hindi nagawa ng mga apostol sa kanilang takot, na hindi nagawa ni Pilato kasama ang lahat ng kapangyarihan ng Roma sa likuran niya. Nagsalita siya. Tinawag niyang matuwid ang matuwid. Sinubukan niyang pigilan ang isang kawalan ng katarungan. Alam ang halaga,
tinatanggap ang pagkawalang saysay, kumikilos pa rin. At para dyan, 2,000 taon mamaya, milyon-milyong Kristiyano sa buong mundo ang nakakaalala sa kanya bilang isang santa. Santa Claudia Procula, ang paganong babaeng nagtangkang iligtas si Jesus. Sa susunod na makakakita ka ng isang bagay na mali at gustong manatiling sarado ng iyong bibig, alalahanin mo siya. Alalahanin mo ang babaeng nagising mula sa isang panaginip na napakatakot, kung kaya nilampasan nito ang bawat panuntunang itinuro sa kanya. Alalahanin mong nagsalita siya at alalahanin mong mahalaga ito kahit hindi ito nagtagumpay. Dahil sa huli, hindi ang kahihinatnan ang nagtatakda ng iyong pagkatao. Ang pagpili. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe. Sa susunod na linggo, isasalaysay ko ang kwento ng Romanong senturyon sa paanan ng krus, ang paganong sundalong nagsabi ng tunay nga, anak ng Diyos ito, habang lahat ng iba ay tumatakbo, ayaw mong palampasin iyon.